Nagbigay mga kapatid ng 10 araw na palugit o deadline etong si US President Donald Trump sa Iran para sumunod sa isinusulong nilang kasunduan. 10 araw mga tol, 10 days deadline, ultimatum ang ibinigay ni US President Trump. Pag-uusapan natin yan mga kapatid. At eto, China, nagsasagawa daw ng secret nuclear revival. Alamin natin itong mga balitang ito mga kapatid. Samahan ninyo ko. Panoorin natin itong mga balitang to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga tol, meron tayong dalawang balitang pag-uusapan ngayon. Unahin muna natin ito rito sa UNTV News and Rescue. Maikli lang naman to. Nagbigay ng 10 araw na deadline si United States President Donald Trump sa Iran para sumunod sa isinusulong nilang kasunduan. Babala ni Trump, eto may babala. Maaaring magsagawa ng military strikes ang US kung hindi susunod ang Iran. Yun na mga kapatid, sinabing ganun yan ni President Donald Trump. Eto, panoorin natin mga tol, samahan ninyo ako. Nagbigay naman ng 10 araw na deadline si United States President Donald Trump. So 10 araw, 10 days mga tol, ultimatum. Kapag hindi sumunod ng Iran sa kanilang kasunduan, ang babala ni Trump is magsasagawa sila ng military strikes. Ayan na, sisimulan na ang gera. Sa Iran para sumunod sa isinusulong nilang kasunduan. Babala ni Trump, maaaring magsagawa ng military strikes ng US kung hindi susunod ang Iran. Sinabi ito ni Trump sa Board Peace Meeting sa Washington, D.C. Nagsasagawa ng negosasyon ang dalawang bansa kaugnay ng nuclear program ng Iran. Naunang sinabi ng Iran na mayroon magandang proseso o progreso ang naging pag-uusap nila ng US sa Geneva. Tinututulan ng US ang nuclear program ng Iran dahil nagde-develop umano ito ng mga nuclear weapons na siya namang itinanggi ng Iran. So tinatanggi ng Iran yan na nagde-develop sila ng nuclear weapons. So sa makatwid, ito'y masasabi natin na paratang pa lang ng Amerika mga kapatid. No? Pero sabi nga ng Amerika, hindi pwede. No? Yan ang kanilang pinupush dito sa Iran na dapat tanggapin ng Iran. So sa makatwid, dapat tigilan na ng Iran etong kanilang nuclear program. Yan ang gustong mangyari ng Amerika. At pag hindi sumunod ng Iran, eto na nga yung sinasabi ni Trump na maaari magsagawa o may posibilidad na magsagawa ng military strikes ang US. No? Ano kaya ang susunod na mangyayari mga tol? Sa isang reaction video natin, napanood naman ninyo, is nagbabala pa. Etong Russia na any strikes daw sa Iran is magdudulot ng matinding consequences. No? Pag-usapan na lang ulit natin yan mga kapatid. Lipat tayo ng balita, eto pa. Muling nagtatayo ang China ng mga infrastruktura sa nuclear test site sa Sichuan na sinasabing konektado sa manufacturing at testing ng nuclear warheads. Naku po, puro nuclear ang naririnig natin mga tol na dinedevelop ng mga bansa na tila baga eto China mga tol, since walang pumipigil sa kanila unlike Iran, is malaya silang nagagawa itong mga ganitong bagay. Well, sinasabi naman ng China, mga tol, hindi sila ang unang gagamit niyan. Ibig sabihin, mga kapatid, bagamat may ganyan sila pero hindi nila gagamitin yan, not unless na gamitin sa kanila yun. Kumbaga, meron silang pangganti. So, panoorin natin to mula naman dito sa Net25 News and Information. Lumalago at nagiging mas komplikado ang nuclear program ng China. Sa remote region ng Sichuan, China, nagsimula muling magpatayo ng infrastruktura ang China sa nuclear test site na kilala bilang Zitong at Pingtong. Binabantayan din ng Washington to mga tol, etong kilos ng China kasi sobrang bilis nila. Well, dyan kilala ang China sa mabilis na production nila. Diba nga nung pandemic mga tol, sa loob ata ng 1 buwan yun, nakapagtayo na agad sila ng ospital para sa mga COVID-19 patient, diba? Napakabilis. Ibang klase. At saka kung napapanood ninyo ngayon, yung ikukumpara mo yung humanoid robot noong 2023
at nung 2025, diba, sobrang layo na ng diferensya. Ang bilis ng improvement. Yung mga humanoid robot nila talagang tao na kumilos. Baka nga dumating ang panahon yung mga napapanood natin sa mga sci-fi movies, nakasama na natin yung mga robots. Baka pwedeng mangyari talaga yun eh. Diba? Dagdag na mga bunkers at malalaking estruktura na sinasabing konektado sa manufacturing at testing ng mga nuclear warheads. Pero pwedeng mangyari lang yung mga napapanood natin na kasama na natin yung mga robots sa mga sci-fi movies, di ba? Kung hindi magkakaroon ng nuclear war. Kasi mga tol, kapag nagkaroon ng ganun, talagang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa paligid natin is masisira lahat yan. Ibang klase mga kapatid kapag ginamit nila itong mga ganitong uri ng sandata. Ang Zitong site ay ipinapalagay na ginagamit para sa pagsubok ng high explosive components na mahalaga para sa pagde-develop ng mga nuclear implosion systems. Samantala, ang Pingtong Complex ay may malaking ventilation at decontamination facility, kahawig ng mga pasilidad para sa paggawa ng plutonium cores, ang puso o heart ng nuclear warheads. Ayon sa ulat ng Pentagon at iba pang mga eksperto, may mahigit 600 nuclear warheads ang China noong katapusan ng 2024 at ine-estimang maaabot nito ang humigit 1,000 warheads pagsapit ng 2030, bahagi ng pagpapalakas ng kakayahang militar nito. Diba? Mahigit 1,000 pagsapit ng 2030. Kaya na bang sirain ang buong mundo ng 1,000? Well, depende yan sa lakas. Alam natin ang pinakamalakas is nasa panghahawak ng Russia, di ba? Nandoon daw yung pinakamalakas. Pero ilan ang meron sa buong mundo, mga tol? Teka, search natin kung ilang nuclear warheads ang nasa buong mundo. So eto mga kapatid, ayon kay Google, as of early 2025, there are approximately 12,241 to 12,331 total nuclear warheads in the world. So pinagsama-sama na to mga tol sa Russia, sa Amerika at sa iba pang mga bansa na meron nito. Kasi sa China, 'di ba, by 2030 pa nila ma-reach, ini-estimate nila ma-reach yung 1,000 by 2030. Pero mga kapatid, kahit nga 5,000 lang kapag sabay-sabay ang pinakawalan, ako po, imagine mo kung anong pwedeng sapitin ng buong mundo. Kaya yung nakikita natin, maganda sana, darating yung panahon na, alam mo yun, may mga robots na rin, di ba? Iba ang klase na ang ating panahon. Kung baga, yung mga napapanood lang natin dati sa pelikula, makikita na natin sa personal, di ba? Nakaka-excite. Diba? Nakaka-excite mga tol kasi makikita mo talaga yung pag-develop ng sangkatauhan. Kasi habang pinapanood ko yung mga robot na nagkukung fu dance doon sa China, sabi ko, wow, ang galing. Napakahusay. Ibang-ibang na talaga yung galaw nila mga tol. Ibang-iba na talaga yung galaw. Napakahusay talaga mga kapatid, no? Imagine mo darating ang panahon may mga kasama ng robot. Well, maraming maaapektuhan na hanap buhay. Alam natin yun, tanggapin talaga natin yun. Kaya ang tao kailangan talagang mag-upgrade ng kanilang skills. Diba? Lalong-lalo na yung sa AI. Para hindi ka mapalitan ng AI, kailangan marunong ka mag-AI. Diba? Well, balik muna tayo sa usapang to, no? Eto na nga, nagsasagawa mga kapatid ngayon ng China ng pagpapalakas ng kanilang nuclear. Ako po, sana wag sumapit o dumating ang panahon na magkakaroon ng nuclear war. Walang umiiral na international treaty na naglilimita sa bilang ng mga nuklear na armas ng China, lalo na't matapos mag-expire. Ang huling kasunduang naglilimita sa armas ng Estados Unidos at Russia na tinatawag na New START Treaty. Ipinahayag ng ilang eksperto na ang paglago ng nuclear program ng China ay bahagi ng ambisyon nitong maging isang major player na may kakayahang depensahan at palakasin ang sarili nito laban sa kapwa emerging global military powers. Isiniwalat naman ng isang senior official mula sa Estados Unidos ang detalye ng nuclear test na isinagawa ng China sa isa pa nitong test site sa Kazakhstan, ang Lop Nur. We are aware that China conducted a nuclear explosive test. The probable explosion occurred right
near the Lop Nur nuclear test site. That's China's nuclear test site. A magnitude, so a few details. I've noticed on X and etc. Folks are really looking hard for this. So I'm gonna make it a little easier. 0918-918 Zulu, Greenwich Mean Time, Kazakhstan station, PS-23, and it detected a 2.75 magnitude. That is in Makanchi, Kazakhstan. Looking at the data, and I've looked at additional data since then, there is very little possibility, I would say, that it is anything but an explosion, a singular explosion. So it's not consistent with sort of the ripple fire explosion that you get in mining. It's also entirely not consistent with an earthquake. It is quite consistent with what you would expect from a nuclear explosive test of some certain yield. That would be obviously supercritical and not subcritical as the United States tests. So ayun na nga, no? May na-detect sila na earthquake nga at hindi nila iniisip na ito'y posibleng galing lang sa simpleng pagsabog sa minahan o kung ano man yan, hindi rin earthquake. Ito'y talagang may malaking chance o posibilidad na galing sa isang explosion test o pwedeng nuclear test nga. Dahil ang China ay nagsagawa daw ng nuclear test, like nuclear explosion test mga tol, sa isang lugar. At yun nga, na-detect itong ganitong uri ng data. Unang lumabas ang balita ng nuclear testing ng China matapos ang pahayag ni United States Undersecretary for Arms Control and International Security Thomas Dianano noong February 6. Naging prioridad ng iba't ibang ahensya ng US ang pagkalap ng impormasyon ukol sa secret nuclear revival plan ng China dahil sa kagustuhan ni US President Donald Trump na simulang muli ang nuclear testing sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, nais lamang itong gawin ng US upang makipagsabayan sa China at Russia. Kung naaalala ninyo, 'di ba, nung nag-announce si US President Donald Trump na magsasagawa ng nuclear testing etong Amerika, is napakaraming tumutol dyan. Isa na dyan ang China. So sinabi ni Trump, ginagawa ng Russia yan, ginagawa ng China yan, di gagawin ko rin. Pero di ba naalala ninyo, tutol ang Russia, tutol ang China. Pero eto, meron silang na-detect, meron silang sinasabing nakuha nilang mga data na nagsasabing may posibleng pagsasagawa ng isang nuclear test explosion etong China. So kung totoo yun mga tol, ibig sabihin ginagawa talaga ng China itong mga ganitong mga bagay. But then again, wala pa rin tayong matibay na pinangahawakan. Yan ay sabi lamang dito sa report. Dinipensahan ng Kremlin ang mga paratang ng Estados Unidos habang ang China naman ay nanatiling tikom ang bibig tungkol sa naturang issue. So hindi sila dumipensa, ibig sabihin hindi nila itinanggi, hindi sila umamin, no? So basta tahimik lang etong China. Yung Kremlin, tumanggi sila, no? Dinipensa nila, hindi namin sinasagawa yan, hindi kami nagsasagawa ng ganyan nuclear testing. Etong China, no comment, no? Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминал. Ito yung report dati. We heard many references to alleged tests with both the Russian Federation and China mentioned in that context. В этой связи и Российская Федерация, и Китай. Neither the Russian Federation nor China has conducted any nuclear test. Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем, We also know that the representatives of the People's Republic of также, China что эти утверждения были решительно отвергнуты и firmly rejected those claims. представителем Китайской Народной Республики. So hindi daw mga kapatid totoo, pero eto nga, ano kaya yung na-detect nila na yon? Hindi daw to galing sa pagsabog lang sa minahan, hindi daw to earthquake. Eto'y may malaking posibilidad na gamit daw talaga, galing talaga sa isang nuclear test explosion. So ang China nga ba ay nagsasagawa ng nuclear test? At kung nagsasagawa man sila mga tol, saan nila gagamitin yun, no? Diba? Alam nyo na mga kapatid, no? Ngayon, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito?
comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.